Ay, magandang gabi mga boss. Mga camping, no? Salamat sa dumadagdag na subscriber, no, mga friend. Talagang hindi makukumpleto araw ko kung hindi ako magbablog. Pa isa-isa di ba? Magkakwentuhan tayo. Magka-intereso ako rito kay De La Rosa, kay Bato, o De La Rosa, Palace, Official, CIDG, Assisting, ICC Investigator. Mukhang si Bato talaga madintik ang intelligence ito sa PNP. Sabi, pakinggan na natin. 21 hours ago lang ito at meron itong 16,000 views. Senator, actually sinabi nga po ni Attorney Sal Panelo no, na ang for him to prove the sincerity of President Marcos, ipauwi daw po niya si former President Duterte. Ganun din po ba yung inyong sentiment? Tama yan, tama. Okay, tama. Sabi raw ni Panelo, to prove the sincerity, pauwiin daw si Digong. Sabi raw ni Panelo. Di ba? Kasi nga ito si PBBM, may nagsabi na gusto niya ng, parang bang ganun nga, parang sumusuko siya, gusto niya makipagkaibigan. Mali naman yung pick up na itong mga hunghang na to. Tingnan mo sabi si Bato, tama yan, tuloy. Tama yan. In order to heal that very deep wounds. English yun. In order to heal the very deep wound sa malalim na sugat, sabi niya, kailangan ba to? Sa mga nagmamahal kay Pangulong Duterte, ay ipapauwiin niya si Pangulong Duterte dito at the same time, paghuhulihin niya, pag-arestuhin niya yung mga ICC investigators na andito ngayon sa ating bansa, andyan sa Pasay, sa hotel sa Pasay na... Puti, malakas ang intelligence ni Bato. At mabigat ang hinihinging kondisyon. Pauwiin na si Digong at pagka-arrestin daw yung mga ICC na nandito. Na nandiyan sa Pasay. Alam niyo, itong mga kampo ni Duterte na ito, mahilig silang managinip ng gising. Tuloy ba to? Pilit na nag-imbestiga nitong ating mga kapulisan, no? Mga retired na pulis ay tinatakot pa na magpirma sa mga... Puta, mabigat ang intelligence ni Bato May confidential pa yata to. Mga confidential na mantakin mo, alam niya na pinipilit daw yung mga retired na mga opisyal na pumirma. Tinatakot pa ng ICC. Puta. ICC. Mamaya may komento ako sa inyo, ICC sa mga affidavit na prepared nila. Otherwise, kung yung... pinapipirma raw nung ICC ng mga affidavit na pinrepare nila, otherwise, tinatakot yung mga general, mga opisyal, both retiree at saka yung... Pahinga si Bato, talaga si Bato, magaling. Yung content na affidavit ay pinapadiin si Pangulong Duterte at ako para daw kung hindi sila Hayop! Pati yung laman ng affidavit, alam ni Bato. Tangamat to. Ibay mo. Ikaw na. Ang nilalaman daw ng affidavit na pinapipirma ng ICC doon sa mga retired at saka mga opisyal ngayon, pinadidiin daw silang dalawa ni Duterte. Pati affidavit, alam. Yung hawak-hawak ng ICC affidavit, alam ni Bato. Magaling ito. Tuloy mo ba to? na magpirma ay yung mga pulis na yun ang madidiin. Kaya the first move that the President... Pag hindi, sabi raw nung mga ICC, pag hindi kayo pumirma dyan, kayo ang madidiin. Puta, kaya, Bato, tuloy mo ba to? should do is to arrest these people for interfering into our judicial processes. Wait, can you How did you confirm? get this information? Puta na, ito, dapat daw arestuhin. Ba't hindi mo pa aresto? Dati ka namang chief ng PNP, ba't hindi mo pa aresto? Tuloy mo ba to? Senator, paano po dumating to... sabi ng mga sila Gretchen Ho yata ito, 1PH, oo. Senator ba to? Paano nyo nalaman itong mga impormasyon na to? Sabi naman ni Bato, Kung ano yung amo niya,
magaling maglubid ng mga salita, ganun din sila, no? Iisa ang puwet. O, tuloy ba to? Tong impormasyon na ito saan sa mo na ko inyo. yung promosyon? Ha? Yung mga pulis na pinag-imbestigahan nila, alam nga naman, Oo. meron mang magsusumbong sa atin. Hindi naman tayo, Oh, taki mo. Yung mga polis na pinag-iimbestigahan nila, sabi, doon daw niya nakuha. Pero ayaw niya sabihin kung sino yung polis. O, di ba? Parang si Sara Duterte lang din, mga friend. Na sinasabi niya na may nagpapatay sa kanya. Pinapapatay siya ni Bongbong, kaya ang ginawa niya, kumausap siya ng papatay kay Bongbong kung sakali siya mapatay. Puta, iisa tumbong nito. Tuloy mo ba to? pwede lang i-blind yan dahil mga pulis yan, ang puso niyan, nasa atin pa rin dahil nabaro. O, yung puso daw ng mga polis, nasa kanya pa raw dahil kabaro daw niya. Puta, matindi ka ba to? Tuloy. Natin yan Can you give us more details, Senator? Ayan, o. Senator, ano po pong details? Bukod sa may ilan po sila na ICC investigators na nandito, nabanggit nyo nga, nasa Pasay sila sa isang hotel. How long have they been here? Matagal na yan sila dito, pabalik-balik na yan sila. At ngayon, naghahabol sila dahil yung, yung date ng last day of submission ng mga evidence doon sa ICC, parang ito katapusan lang at anagpan ang nila, yung last day of submission of evidence. Kaya nirarally nila, tinatakot nila yung pati yung mga retired na mga pulis na kawawa na nahimik na sa kanilang buhay. Tinatakot nila na kapag hindi magpirma dito sa kanilang prepared na affidavit, ay Puta, mabigat yung dinadaldal mo ba to? Mabigat yan. Pinagbibintangan mo na naman yung mga... Ay... Teka ba to? Yan yata style nyo eh. Di ba? Pinapipirma nyo gaya ng nangyari kay Laila de Lima. Di ba? Pinakulong nyo, walang kasalanan. Oh. Dahil pinagtatakot ninyo yung mga preso na para idiin si de Lima. ay sila daw ang madidiin kung hindi sila ipirma sa affidavit na containing incriminations laban sa amin ni Pangulong Duterte at ako. As far as you So, know, yun ang ginagawa nito mga investigador ito dapat. Laban sa aming dalawang... Pinapipirma sila ng affidavit laban sa aming dalawa ni Pangulong Duterte at ako. Tatlo na kayo. Dalawa kayo ni Pangulong Duterte at ikaw pa. Dalawa ba to? Ano ba to? Dapat si Pangulong Marcos, kung sincero siya sa kanyang reconciliation, pag-aarestuhin niya itong mga tao na ito for PBBM, kung sincero ka daw sa iyong pakikipag-reconciliation, pag-aarestuhin mo raw itong mga tao na to. Ba to? Sakit ka ulo. Tuloy. interfering with our judicial processes. okay, Senator, as far as you know, is this in cooperation with the DOJ or with the PNP or Oh, any ayan. government agency? PNP, particularly sa IDG. Okay. At And- merong mga tao ang Malacanang na nagpa-facilitate nito. Hindi ba yan magtapang-tapangan pupunta dito kung hindi pinapacilitate ng mga nasa gobyerno? Sino Puta, alam niya. Pati yung mga nagpapacilitate daw. Malacanang, lahat pati mga CIDG, lahat. Puta ba to? Tibay mo. Tuloy mo. yung tao sa Malacanang Oh, po? sinong tao? Pangalanan nyo na. Malaman natin yan kapag magkanda kami ng hearing at papanagutin natin itong mga tao na involved dito na mga taksil sa ating soberenya. And base sa intelligence nyo, Yan ang mabigat sa'yo, Bato eh. Sa inyo. Taksil. Yung mga pumapanig doon sa mga pinagpapatay ninyo, nagtitistigo, ginagawa din yung taksil sa soberenya, ha? Soberenya ka ng soberenya. Buti nga, nakakatakbo ka pa eh, ha? Tuloy mo ba to? Senator, is this to do with the case of Tatay Digong or sa kaso nyo po? Kasi yun naman po yung lagi nababanggit rin, no, na sunod na daw po kayo, etc. etc. Mantakin mo yun. Yung mga tumitistigo laban sa kanila ni Duterte, ang tawag ni Bato, mga taksil sa buhay sa soberenya. Bato. Kaso ni Pangulong Duterte at ako sa akin. Okay. At Kayong dalawa lang. pilit pa nilang dinadamay si Senator Bongo at si
Vice President Inday Sara. Kasi kung hindi nila makuha si Vice President dito sa impeachment, dahil alam nila kulang sila ng numbers, they will resort to ICC. Talaga pipresahin nila na magkalabas ng warrant yung ICC laban kay Vice President. Tangin na ba to? Maski siguro, tanga na lang maniniwala sa pinagsasabi mo sa totoo lang. Di ba? Daming tanga, di ba? Mantangin mo para sinasabi ni Bato na ginagawang instrumento nitong administrasyon ni PBBM, ang ICC, para sila madurog. Utay na, grabe ka, Bato. Ibig mo sabihin, Bato, yung mga kaso na nakasampa sa ICC, imbento. Tayo na ba ito? Saan mo kinuha ang utak yan? Tuloy. Vice President, para ma-erase talaga na si Vice President. Speaking of impeachment, kasado na, nagsulat na si Senate President Cheese Escudero kay Martin Romualdez, House Speaker. Nakasisi na po si VP Sara Duterte doon. Nakausap niyo na ba ang SP na si Cheese Escudero at may usapan na ba kung ano yung magyayari sa June 2 at 3? Wala pa. Basta ako, I am prepared. I am prepared to sit as a senator judge once the impeachment trial proceeds. But as far as you know, have some police officers or police enlisted personnel signed these documents from the ICC? Yung iba natakot dahil without the presence of their lawyers, wala sila mga lawyer, natakot sila doon, di nagpirma yung... Ibig mo sabihin, Bato, ganyan katanga. Yung mga opisyalis na yan, retired na, natatakot pa sila. Kaya pa silang takutin ng ICC? Bato, hindi ako naniniwala siya. Sabi mo, Bato? Ba? Yung iba naman ay yung medyo matigas, ayaw pumirma. At yun nga, nagsumbong sa akin na gano'n daw pinagagawa sa kanila. Are you doing something about it, Senator? Pangalanan mo na, Bato, kung sino yung mga nagsumbong sa'yo. Ganun. Kung hindi mo papangalanan yan, yung mga pinagdadaldal mo dyan, ano lang yan, tawag dito, kathang isip mo lang, Bato. Kung meron ng ganung coercion, no? Coercion ng pagpipirma na nagyayari, meron ba kayong ginagawa or kinakausap para ma-stop ito? I will file a resolution para magkakaroon ng hearing. Okay. Sa Senate Kung po? hindi sila hinto, I will call on the armed forces of the Philippines to stop this interference into our sovereignty. All right, with that, we thank you for joining us in the big stories. Puta, tibay mo, Bato. I will call the armed forces of the Philippines to stop. Talo mo pa si PBBM, Ha, Bato? Ha? Eto tayo, mga boss. Magbibigay na tayo ng konting nalalaman natin ayon sa aking bolang kristal. Akala mo, Harry Roque, ikaw lang may bolang kristal, ha? Pag ikaw, Bato, hindi pa na-aresto nitong taon na to, ha? Baka tama sabi nung mga ibang subscriber ko, maghanap ka na ng panibagong content dahil kalokohan na yan. Bakit? Yung amo mo nabigyan ng warrant of arrest, anong klaseng ICC to? Maring pwedeng totoo ang sinasabi ni Atty. Libayan na itong ICC ito ay bulok. Matagal na yung warrant of arrest ni Bato na yan. Ini-expect na nga ni Bato yan. Ang alam na nga ni Bato, nandyan na yan Ngayon, kung nandyan na nga yan, may umiipit niyan. Dahil napaka-imposible na to, Bato di ba? Taga mo sa ulo mo to, Bato. Na-issue ng warrant of arrest yung amo mo. Ikaw na lantad na nakatakbo ka pa at nanalo ka pa. Ha? Tsaka yung ICC, korte yan, binuo ng mga matatalinong abogado, di ba? Yun nga, nililitis lang nga yun, hindi nang basta-basta mga kaso. Mga genocide, crimes against humanities, kung ano-ano pa. Si Putin nga, may warrant of arrest dyan, Bato Ibig mo sabihin, Bato, mas matibay ka pa kay Putin? Ikaw ang naging parang implementor
nung drug war nung amo mo. Oh, di ba? At nakita naman nitong ICC na to, napapanood naman sa buong mundo yung mga naging hearing ninyo sa Senado, sa Kongreso, kung paano, mga whatsoever, na talagang yung amo mo, inamin lahat, tinuro ka pa nga na ikaw, isa ring, tawag dito, death squad, ba to, no? Ngayon, lahat ng mga sinasabi mo, na mga, nandyan sa hotel sa Pasay, saan, hindi mo na naman maturo, wala, puro mga utak nyo no, eto na lang mga friend. Pag itong taon na to, kasi hinihintay na lang, kung hindi pa nga, kung wala pa nga warrant of arrest to si Bato, paano, ba't ang tagal? Nauna pa yung warrant of arrest ni Digong bago ka? Oh, di ba? Nakakapagtaka na yan mga boss. Oh, ibig sabihin, matigas talaga ang Bato. At tatawagan na raw ni Bato yung Armed Forces of the Philippines, puta, para ma-stop daw itong pangangaialam ng ICC. Puta, kibay mo ba to? Tawagan mo na si Bato? Si General Torre, ang tawagan mo. Na utusan mo si General Torre na pa-stop ito. Minto ka para magkaroon ng reconciliation. Ang sabi ni BBM na handa siyang makipag-reconcile na sa amin. Ha? Basta ito, napakaswerte mong tao pag itong taon na ito, hindi ka pa inaresto. Kasi, pag nag-issue ng warrant of arrest ang ICC, imposible ka namang hindi arestuhin eh. Ha? Si Digong nga, inaresto, ikaw pa. Oh, yung tatay Digong mo, di ba? Oh, inaresto, ikaw pa. Oh, kayo pa. Oh, di ba? May ebidensya eh. Oh, ngayon, di kumuha ng abogado mo, pagtangkol mo sarili mo. Kagaya ni Digong, yung amo mo, di ba? Oh, may abogado siya. Kukuha ka rin, ganon. Pero mukhang malabo ka na. Sobrang swerte mo ba to? Pag di ka na-aresto nitong taon na to. Ilan ba? June, July, August, September, October, November, December. Halos 7 months ka pang suswertehin kung sakasakaling hindi babagsak ang warrant of arrest mo. Bato. Oo. Yun lang yan. Pwede na siguro magsugal ako dyan, mga pre. Pag hindi na-aresto si Bato ngayong taon na to, mag-iisip na rin ako ng panibagong content. Madali naman eh. Yung bang, yun nga, para mga pugong biyahero, matulungin ka sa mahihirap, maawain ka sa mga pulubi, bigyan mo ng pagkain, kukunan mo na retrato, papasok ka sa bahay, tok, 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 tok. Kawawa naman kayo. Meron akong dalang bigas o tapos babasahin. Ito dinonate ito nung isang ganung anito o hahanap ka lang, madali naman yung mga ginagawa nito mga to eh. Meron ka lang kambaser. Oh, may utusan ka. Oh, sige, basta meron ka sa akin, basta nakahanap ka ng mga pinakahalos yung talagang napakahirap ng buhay. At kausapin mo na tayo pupunta ron at bibidyohan natin sila at bigyan natin sila ng pera at pagkain. Siyempre, papayag naman yung kawawang mga nilalang, di ba? Oh, tignan mo ang views niyan. Oh, kalahating milyon ng views. Oh, dyan anong mga puso ng mga Pilipino. Mga ganyang klaseng content. Oh, ba? Sa totoo lang mga friend, parati ako nanonood kay Ivana Alawi. O, yung mga ganyang klase content. O, si Ivana, kung tumakbo yun, baka manalo yun. Si Ivana Alawi. Oo. Dahil talagang mabait eh. Makikita mo, tumutulong sa mga magsasaka, bibigyan niya ng fishing boat yung mga mangingisda naman, mga ganito. Marami ring ano siya. Ako nakukuha ko yung dahil magandang si Ivana. Oh. Tsaka mukhang walang hilig sa politika ha. Wala pa binabanggit. Oo. Ganun, mga friend. Mantakin mo yung order ni Bato, mga friend. Kung talagang gusto mo ng reconciliation, paaresto mo, palayasin mo yung mga nakikialam sa soberenya ng Pilipinas. Bato,
Pag hindi ka na-aresto itong taon na to, papalit na ako content. Totoo yan mga friend. Ayoko na. Tsaka yan si Sara Duterte, hindi pa na-impeach. O hindi pa nakasuhan o whatsoever, wala pang lumabas na mga arrest warrant o sa mga kasong isinampan ni Trillanes, mga kahilingan ni Bato, no, mga friend. Para ba sinasabi mo ba to na napakatanga nitong administrasyon nato ni PBBM, no? Pinaka-aresto na nga, tapos pababalikin pa. Tapos ngayon, papa-aresto mo yung mga umaresto, yung mga ICC, papa-aresto mo sa... Ay, anong klase? Bato. Hindi ko kaya utak mo. Totoo lang. Parang ka nananaginip ng dilat. Basta yun, Bato. Pag di ka na-aresto nitong taon na to, magpupugong biyahero na tayo, kalat ni. At ba tayo na ibang content? Wala na tong kwenta. Politika. Ela eh. Tangin mo, nahuli ulo. Magkatapos yung mga galamay. Nakakalaya. Diba? May mga nakasampa namang kaso. Kumpleto naman, may mga ebidensya naman. Walang nangyayari. Diba? Wala. Total, nagkakaroon na rin lang ng balasahan, PBBM. Yan justice system ang balasahin mo. Oo. Mukhang hawak pa rin ni Digong. Yung mga yan, nagulat lang si Digong eh. Talagang kumbaga saan, nakulapaw si Digong eh. Warrant of arrest meron, di ba? Kaya si Bato, napakadali naman. Pagdating na warrant of arrest, nandun siya sa Senado, huhulihin na lang siya doon ni General Torre, di ba? Galing ni Bato. Kulab na tayo mga boss, Kalatni. Number 1 si Kalatni. Hello, Mama Bear. Get well soon. Bless you always. Doon naman siya kwarto eh. Nagtutulog. Napahinga yung mata niya. Oo. Salamat sa concern niyo. Sa totoo lang mga boss. Librado Ludovico. Blessed morning, Karox, and to all warriors watching from Edmonton, Alberta, Canada. God bless po. Stay safe and healthy. Itong mga DDC at puro pulpul. Ginagawan literal po eh. Totoo. Ay, mga friend. Ano masasabi niyo sa mga gustong mangyari ni Bato? In order para maging tsaka ni Panelo para makipag-reconcile sila kay Bongbong Marcos. Yun ang kanilang sukatan kung talagang si PBBM handang makipag-reconcile sa mga Duterte. Tonyeng, baka pwede kang gumitna. Get well soon, Manang Cecil. Salamat, Librado, sa mga prayers nyo, Elizabeth Iscare, shout out. Good evening, Sir Rox. Ay, nako. Ano pa ba aasahan natin dito sa mga senador na pro-Duterte? Akala nila para sa kanilang yung reconciliation na sinasabi ni BBM. At gusto nang sumuko ni PBBM sa kanila. Yun nga ang alam eh. Tama. Takot ba si BBM sa kanila? Wow, Ang sabi pa ng Bongo na ito, within 14 hours daw, ibalik dito ang amo nilang si Demonyo. Hindi ko napanood yan. Sino ba ang akala nila sa sarili nila? Akala nila susuko si BBM sa kanila para sundin ang hindi nila. Mga bobo talaga sila. At ubod na yabang. Ganun ba yun? Hindi ko alam yun Elizabeth Ito si Bato lang ang ako doon. Gusto ko sa talakayin yan kay Bungo. Number 1. Alam niyo sa totoo. Kaya-hiya na itong mga senador na to sa buong mundo. Alam naman na hindi sila senador ng bayan kung hindi senador ni Duterte. Binoboto pa. Utang na. Jupisa Bunao, shout out. Good evening po kuya sa mga ka-warriors. Mr. PBBM, tama si Kuya Rox. Ipalit mo kay Rimulya si Dilima. Sa DILG si Trillanes. Pagpalitan mo po ang mas matino at para maging maayos ang administrasyon mo po. Diba? Arnold po si Diego. Sang-ayon po ako dyan. Shout out Arnold po si Diego. Mistisang Bangos. Shout out nak. Good evening po tayo pati ng mga viewers nyo. Puro kakamping na lang. Binabati nyo ang daya ni tatay. Bakit? Loyalista kaya ako. Kasi loyalist din ang mga parents ko. Siyempre, pag presidente,
mo ng mapagkakatiwalaan sa paligid mo at tutulong ang administrasyon para umunlad ang Pilipinas. Kasi yung ibang kabinete ni PBBM, may kanya-kanyang agenda na pansarili para kumita. Ang kurap, kaya pinagre-resign sila, more power po tayo. Oh, alam mo, Rain Ichok, dapat kay PBBM, no, bilang ama ng bayan, no, ikonting, alam na nga niya kung sino, kagaya yan, yung sino to, si Guevara. Anong klaseng OSG yan? Ayaw ipagtanggol yung, ba't hindi pa niya sibakin? Alam naman niya hindi sa kanya yan. Oh. Ayaw niya siwibak ayos. Ano? Ang daming pwedeng ipalit dyan. Nandyan sila Justice Carpio. Oh. Wala, pag ganyan lang si, tong idol natin, wala. Ang nangyayari. Wala talaga. Napakinggan mo ba rin ito si Secretary Ronald Llamas? Ang ganda. Mistisa bang for sure may kasabwat si Arnel Ignacio sa kanya na yan. Kasi hindi niya magagawang mag-isa. Yan kasi malaking pera. Kaya nga ang daming pinag-resign ni PBBM para mapalitan ng mga kabinete niya. Ang problema rin ito, hindi naman niya pinapalitan nililipat lang niya ng posisyon. Erlin Villarin, shout out. Marcos Sr. was not rude to people, but he killed many people during martial law. Ito ang diferensya. Marcos Sr. magnanakaw, dinala ang pera sa ibang bansa. Oh, diba? Pero hindi mo pa rin Erlin Villarin hindi rin siya pumatay. Hindi natin alam kasi ng mga panahon na yon, yung Johnny Enrile, tsaka yung General, yung sabi, we cannot keep on withdrawing, we must, sabi gano'n, muta ko yung pangalan, General na yun, Fabian Ber, sabi lang ni Marcos, lumanay, disperse the crowd without shooting them. Ayaw niya saktan ng tao. Doon lang ako medyo manukip Marcos Sr. noon. Ang lang doon sa kanya, kung ano man yung mga nadisgrasya ng kapanahunan niya, kontra sa kanya yun ang ngayon hindi kagaya dito kay si Duterte neto. Hindi walang due process, patay lang dito, patay doon, patay dito, patay doon diba? Sa yung 34 na sabungerong nawawala, hanggang ngayon ni buhok, hindi pa nakikita. Mundo Cheng, shout out, pre. Ano ba itong mga senador at mga tuta ni Digong, ganun na ba sila katanga at kabobo? Hindi ko gusto ni Bongbong na makipag-ayos ay ilalabas na ni Bongbong ang kriminal na pusakal na namang nagnanakaw na at mga killer pa. Ang gusto ni BBM ay magtulungan sa ikaulad ng bayan, hindi yung marami pang kondisyon, mga bobo. Totoo yan. Mga tanga talaga yan Totoo lang. Mestisan bangus ulit Okay lang na batikusin natin yung may nakikita kayong di gusto ang administrasyon ni Marcos. Pero sana naman, wag mamersonal kasi marespeto naman ang presidente natin. Thanks. Talaga naman. Marespeto nga. Sabi ko sa'yo sing edad ko yan. Walang problema dyan. Kaya lang yun ang problema dyan. Hindi niya alam kung anong gagawin niya. Sobrang respeto kagaya yan. Dapat tanggal. Maraming dapat na tinanggal na nakapwesto yan. Ayaw niya tanggalin Nagwawala na yung mga sila Christian Esguerra, lahat, si Budcaster. Bakit hindi? Sabi nga, lahat na sobra, Renitio, ay masama. Etong tao na ito, si BBM, parang marami nang nagsasabi
na sobrang mabait. Mundo Cheng, oh. Yung mga bumoto sa mga bobong senador tulad ni Bato, Bongo at mga anak ni Digong ay tulad din nilang tanga at bobo. Soto at Lacson, wag na kayong magtaka. Dati ng tutayan ni Digong unang nakilala ni PBBM, yan si Garcia, pero mas malakas at malaking magbigay si Digong kaya Garcia, kaya malalakas ang loob ng mga Duterte. Mundo ulit, oh. Mabagal ang aksyon ng batas pero napakabilis naman nila sa sipagnakaw. Magnakaw ka ng cellphone, kulong at bugbog ka pa sila. Nagnanakaw ng bilyon-bilyon lang ilang taon na walang investigasyon. Yan ang batas ng Pilipinas. Puro butas. Totoo yan, mundo. Isang bangus ulit. Madali naman pong gumaling ang surgery ng cataract. I hope she'll get well soon and rest well. Oh, yun nga ginagawa niya, nak, eh. Oh. 3J po, shout out. May awa si Lord. She will heal faster. Oh, salamat talaga sa concern niyo, mga anak. God moves in a very mysterious way. Oh, kaya nga ako napunta dito, sa totoo lang. Hindi ako marunong gumamit nito. Thanks kay Lord. May season bang usulit? Kung weak leader si BBM, wala sa hig si Digong nyo. Di ba tayo? Oo nga. Kaya lang ang pinagtataka nga natin, bakit itong bato na to, daldal pa ng daldal, hindi pa, ang tagal naman ng ICC. Tagal naman warrant of arrest niya. Sus Mario Joseph. Ba't ba ganon, Atty. Conti? 3J Sob, sumagot kay Miss Isang Bangoso. Tumpak na tumpak, wow, very nice comment. At hindi rin nakulong si Kibbs. Totoo, Mundo Cheng, oh. Yan namang ganid at sakim na matandang Bruce. Na ito, gurang ka na at amoy lupa pa. Magpakatao ka naman sa mahihirap dahil ang katapat mo ay karma, cancer at sementeryo. Sementeryo lang. Ang katapat mo, bilyar, patay ka na. Minumura ka pa rin. Cynthia, totoo yan. Mundo ulit, oh. Puro na lang tayo mga daldal at ngak-ngak. Bakit hindi nilang natin pagkaisahan na itumba itong mga Duterte? Para wala na sakit sa ulo ang Pinas. Magkaisa ang mga mamayan. PBBM, nakakasawa na mula nang umupo ka hanggang ngayon. Marcos at Duterte na lang ang maririnig mo. Bangayan ng bangayan sa kapangyarihan at pera ang pinag-aawayan. Totoo yan, mundo. Galit sa si Misty Isang Bangus. Mundo nito. Si Tunying, maliit na tao lang yan. Pero ang utak niya ay katrayduran at kawalang hiyaan ay kasing laki ng pinggan. Mas malaki pa sa platito. Mundo Cheng ulit, oh. May palagay ako, pre. Ang tuli ni Bongbong ay German cat. Ang style kasi niya, duwag. Disiplinado kasi lumaki yan. David Ali Mendoza. Good evening, Karox. Tumpak po ang analysis ninyo sa sinabi ni PBBM na gusto niyang makipag-reconcile sa mga Duterte. Sadyang mga bobo lang po talaga ang mga didilis. Totoo. Kaya nga gusto niya makipag-reconcile dahil papahuli niya na sila lahat. Mga gunggong. Jose Viva, shout out Hindi po pangunahin ng ating Pangulo ang makipag-reconciliation sa mga Duterte, kundi sa ating mga kababayan na hindi sang-ayon sa kanyang patakaran. Hindi po si Digong ang may concern sa ating Pangulo. Ito. David Allen Mendoza ulit. Karox, sa akin palagay po ay kaya pinag-resign ni PBBM ang kanyang mga kabinete ay dahil sa pagkatalo ng mga kandidato niya sa pagkasenador. Baka po inirekomenda ng mga kabinete niya ang mga napiling kandidato
Kaya yun ang nasunod. Sa totoo lang naman po ay puro mga Dutertaning yung mga kandidato niya. Totoo. Makikita natin yan mga friend. Sa impeachment ni Sara. Ha? Baka mabaligtad. Baka siyam lang ang mag-acquit. Ay ang mag-convict. At lahat acquitted. Hugumbiyero, turuan mo ako yung style mo, ha? Mundo Cheng. Halos 90% ng mga supporter ng Duterte ay mga Katoliko. Di ba bakit nagsusumiksik pa sila sa demonyong digong na ito na nagmura sa ating Panginoon? Kung ganun, mga fake kayong Katoliko, nakakampi sa demonyo, wag na kayong magsisipagsimba pa. Totoo. Hindi, mundo. Pera-pera lang yan. Mundo Cheng ito. Yung mga senador na kumampi kay Sara, umaasa pang magiging presidente pa si Baliw na Sara, kaya maraming nagiging paro-paro, palipat-lipat kung saan ang tae, naroon din ang langaw. Totoo yan, mundo. Jokiano, shout out. Karox, talagang mahina ang mga utak nila. Totoo. Sammy AJ, shout out, ha. Karox, alam mo ba, natira ako sa Subic, Sambales. Sa pamalagi ko doon sa pagputok ng Panatubo, sa pakiramdam ko, sa ilalim ng lupa meron ng paghigop ng bulkan sa karagatan papunta ng Pinatubo. Kaya sa palagi ko, kaya China interesado makuha ang Subic, Sambales para mabungkal ang langis na hinigop ng bulkan. Kumbaga, do or die ang China makuha ang Pinas kesa sa Taiwan kasi overpopulated na sila. Sasamantalay nila ang kaguluhan ng politiko at gagastos kahit magkano. Kaya may duda pa ako. Pati pera natin pinigi. Oo, patay tayo dyan. Simon George, shout out. Pursue peace to everyone and holiness without it no one can see the Lord. Friend Sherwin Sapeda, shout out. Christian Sen, July 7, Alcantara, shout out sa inyo mga boss. Amy Bigson, friend Dolor Gracia, shout out. Eman Escalona, nak, shout out, ha. Sabi ni Friend Sherwin, nagmula po sa bundok ng Tralala, pasugod po papuntang Isabela, bumabati po ng Mingiti si Jose Rox, at sa buong Team Rocky Warriors the Great. Halo-halong kalamay ube ng topic po today, Sir Rox. Yun nga, pero bago po ang lahat, thank you po kay Lord at okay na po si Sister Cecile. Oo, friend. Oo. Kaya lang kung minsan mabengit, oo. Bakit malabo pa rin? Kako ginagamot ka nga. Ang gusto mo naman milagro. Siyempre daan-daan yan, kako naman. Kaka-opera lang, gusto mo na mag-clear na agad, kako. Ang hirap, sa totoo, pressure bin, ang hirap paliwanagan, totoo. Abo. Ang gagaling na doktor na nag-opera sa'yo, tapos, may pinapatak naman sa mata mo, kako. Hintayin mo kasing matapos ang gamutan. Gusto mo agad, Ang hirap paliwanagan ito sa totoo lang. Kay Kuting naman po, malamang po, Sir Rox, itong ating Mr. Nice Guy, medyo natatauhan o nagigising-gising na po ng konti. Ano po? Pero huli man daw ang magaling, naihahabol pa rin po. Di po masamang maging mabait. At dakila, ano po. Pero kung ang kalaban mo po, ang gusto gurguran, dapat po sa ganyan, Sero, sugod mga kapatid, ang labanan. Di po pwede ang lalampa-lampa at siguradong sa kangkungan ka po pupulutin. Ano po? Meron pa kapong natitirang isa't kalahating sa terminong sermoning. Sermoning na, Kuting. Ultimatum di pataranta. Ultimatum di pataranta po dapat boljak na ibigay. Lipunin po dapat yung mga anay at mga animal na puro pahirap lang po sa bayan ng ambag. Yung mga balimbing po at talagang wala pong pakialam, puro bulsa lang at paghihiganti ang iniisip.
Tadyak to the max. Tadyak to the max po dapat. At doon sila dapat itapon sa iwahig at sisilaban po ng mga buwisit na yawa. Tama lang po na nagising na po sa katotohanan ng ating Sir Kuting. Sa love life wala pong forever. Siyempre, mas lalo na sa politika. Utakan at ungguyan po sir ang labanan sa ganyan. Bibihira po ang may konsensya at mabait sa ganyan, Sir Rox. Totoo maaga daw pong kinukuha ni Lord, kaya patibayin po ang pakapalan po ng mukha dahil ang mga makakasama mo dyan puro sinungaling. Pag nakakuha ng gusto sa'yo, tiyas ang labas mo. Kaya wag pong masyadong pusong mamon dahil ending, dakilang tanga po ang magiging labas mo. Yun nga PBBMK. Ano? Hanggang sa muli po, Impong Basyang, lalayas po muna sa inyo pong lahat, tunay pong nagmamahal at nakikibaka. Ito ang makulit at swangot ninyong Tia Deli, 3J Show po. Hello, Sir Rox. Ang reconciliation na sinasabi ni BBM ay makipag-usap ng matino at magtigil na ang kabilang kampo kanilang walang humpay na fake news at insinuation. Si BBM diplomatic approach, very professional, ethical, tahimik at makataong pakikipag-usap at pagkakaisa. Hindi po ibig sabihin na pwedeng mag-demand ng kung ano-ano ang kabilang kampo. Ikaw naman, pinatulan. Bakit pinatulan ko rin yun? Oo. Mga tanga nga di ba? Kala nila, kung sinabi ni BBM na makipag-reconcile na, aba, putang ng mga order. Pa-arresto ng ICC. Gago to si Bato na to. Mumurahin ka naman ni Nyolo niyan Tsaka nito si Kaya, yung babae, magaling din ang bunganga. Kalimutan ko. PJCO po. For argumental purposes lang po, Sir Rox, kahit pa magpatawad si BBM at humingi ng tawad ang mga dots, hindi na po talaga makakabalik ng Pinas si Digong. Kahit magmakaawa pa tayo sa ICC. Tanging ang ICC lang ang makakapag-decide kung uuwi si Digong now o hintayin ang resulta ng kaso niya na maaaring tumagal na 10 taon or less. Di ba? At saka ano ba naman, napakalaki naman katangahan talaga niyan, 3J Show, di ba? I-deliver nga doon ng gago, sinakay pa sa private jet Tapos ngayon, sasabihin ni Bongbong na, ICC, balik mo dito yan, deliver ko dyan. Ay! Buisit. Ang katangahan niya. Hoy, number 1 saka number 3, senador kayo. Huwag kayong tatanga-tanga. Huwag kayong naginip ng gising, Gago. PJC po. Sir Rox, napanood ba si Harry Roque? Galit na galit. Nagalit kay BBM dahil pinag-resign ni BBM ang kabinete niya. Basang-basa na ni Harry Roque na takot nang mapauwi sa Pinas ngayong ikat ng kanyang passport. Wala nang pupunta niya. Kaya sabi ko sa'yo, dapat bago magpasko, PBBM. Tapos na yan sana, sila Harry Roque, ano ba namang hina naman. Ang lalaki ng confidential pa ninyo, hindi nyo ay nako. DJ Super, Sir Rox, ang dapat daw mag-resign, sabi ni Harry Roque, si BBM, para daw maibigay kay Sara ang pwesto. Ayun naman pala ang dami pang paligoy-ligoy ni Harry. Yun lang pala ang tumbok ng ng ranting niya. Bakit kaya hindi na lang si Harry Roque ang mag-resign sa kampo ni Digong dahil tapos na po ang ira ni Digong. Totoo. Miguel Edwin, my friend, shout out Mike. 3J Show po Sir Rox. Na-miss ka namin kahapon. Di kumpleto ang araw ko pag di nakikinig sa vlog mo. Pero syempre, alang-alang kay Cecil, my love mo, okay lang, umabsent. Yun nga iniisip ko nga kayo, ako. Walang hirap na hirap ako kahapon. Shelly J. Sir, para mula lang ang mga Dutertes at nagkukunwaring matatapang. Pero subukan mong tanggalan ng bodyguard yung mga yan. Mapera lang kasi sila at alam nila kung paano patahimikin ang mga alipores nila.
sinasalpakan nila ng kwarta para maging alipin nila. Totoo yan, Shirley J. Sir, ha? Kalat ni, good morning, Kasani. Tira, bira, bomba. Kasani, huwag mong tigilan ng mga banats. God bless your family. God bless, Kalat ni. Pastor Jun Lagon, shout out, ha? Shirley J. Sir, oh. Nasurpresa ako doon, Karox, sa ginawa ni PBBM. Sino man kaya ang ipapalit niya sa mga pinag-resign niya sa mga cabinet member niya, Karox. Sana bigyan nila ng si former Senator Trillanes ay pwesto, ilagay sa DILG at sa mga naging chief o police, si General Torre. Tingnan natin kung anong gagawin niya, ha? Sabi ni Mike, usapang politiko aside, salamat sa itaas at okay na si Mrs. Totoo lang too. I'm happy. God bless. Salamat ulit, Michelle Edwin Mike Charles. Talaga salamat, ha? God bless you, my friend. Ha? Mary Libro, shout out. Good decision, BBM. Nakita mo yung mga sariling mga kabinete mo. Ang problema nga, Mary Libro, nililipat lang ng pwesto. Yun ang napanood ko kanina, eh. Ha? Federico Mandaco. Nung una, ang interpretasyon ko din sa pahayag ni BBM ay isang pagsuko sa mga Duterte. Kaya ngayon, yung mga Duterte ay lalong pang tumapang at lalong demanding pa. Pero maliwanag na hindi lang focus sa Duterte yung alok niya na reconciliation kundi sa lahat ng tao. At ngayon, pinag-resign niya buong kabinete niya para maglinis ng administrasyon. Sana tamang tao ang maipwesto niya. May 3 taon pa para magawa ito. God bless PBBM. God bless our country. Totoo yan, Federico. Ang daming pwedeng ipwesto, ha? Ang dami. Putik yan. Look Espiritu. Sus Mariosep. Secretary Ronald Llamas. Kung tatanggapin, ha? Pero ang ganda niyan, pag yan naipasok mo sa nakinuha mo, PBBM, para kang nagkaroon ulit ng another Yusek Claire Castro. Federico Mandaco ulit, hindi kaya yung alok na reconciliation ni BBM sa mga Duterte ay isang pagkakataon na ibinibigay para sa kanila upang tanggapin na nila ang mga kasalanan nila. Yun, dahil kung hindi sila titigil ay matutuluyan na silang madudurog. Maski pa, dudurugin na talaga yan. Dapat nga sila ang gumawa ng hakbang para sa reconciliation. Pero iba ang gusto nila. Gusto nila yung Malacanang, kaya malabo pa sa tinta ng pusit ang mga hakbang na ito. Totoo yan, Federico. Si Bato, saka si Bongo, pares may sayad yata sa ulo. Marilo Pabian, Good day po tayo sa mga kawaryo. Sa mga statement ng mga kasangga ng Davao, nagpapahalata sila na hindi para sa hustisya. Totoo. Wala lang kampi-kampi ang mga magnanakaw. Puro kayo pasakit at pahirap sa bayan. Konting nipis naman ng muka kasi obvious na kayong lahat. I'm happy. And thanks God na okay na ang operasyon ni Nanay Cecil. Okay na, friend. Bago dumating yung birthday niya sa June 3, anniversary namin, baka okay na yan. Kasi 2 matay na operasyon. Tsaka magpapalit na siya ng salamin. Maganda na siguro. Yun ang regalo sa kanya ni God. Sa totoo lang. 48 years. Marilo Pabian, ganun-ganun lang kami. Hindi pa kami kinasal sa pare. Pag nag 50 years na kami, papakasal na kami sa pare. Prim, shout out. Pare ang lubid na pagdudugtungin bago yung lubid ay matibay. Samantalang ang idudugtong ay luma at marupok, walang nagtagpi ng bayong. Kayo ang lumang kayo. Lalim yun, Prim mo nito. Katwiran niya ng mga bata. Bakit parang nag-iisip bata ka ata, BBM, Ang kalooban mo ay hindi kalooban ng iba. Lalo pa ang asal, halimaw ang haharapin mo. Mahirap pasukin ang dawagan.
Anong dawagan? Mahirap pasukin ang dawagan. Hindi ko alam yun, ay primo. Ted, shout out Ted. Ha? Attorney Causing and Attorney Enzo, sino kaya ang tama? Attorney Causing, panalo daw sa impeachment trial si Sara base daw sa mas marami ang mga Duterte sa Senado. Attorney Enzo, sabi naman Attorney Enzo, mananalo daw si Sara base sa bigat daw ng ebidensya. Ha? Matatalo daw si Sara? Kahit na daw mga Sara sila, hindi sila boboto kay Sara kung iniisip na tatakbo sila sa 2028 election. Sa opinion naman nating mga ka-warriors, mag-popcorn na lang tayo. Ted ka. Mission accomplished mga boss. Hanggang bukas pumuli. Ha? Sabado na naman bukas. Ang bilis ng panahon. Ano? Lord, salamat po at tayo pa paano ganitong buhay, o diba? Ay nako, Panginoon. Yung ano napanood niyo ba yun? Nabalitaan niyo yung ano? Masyado yun. Depression daw. Yung taga Bulacan. Bata pa, sinunog niya yung kanyang mga anak. Tapos pati siya nagsunog sa sarili. Pulis ang asawa niya. Depression daw, puti. Ano yan? Patay lahat sila, oh. Napanood niyo ba yun? Paulit-ulit ako. No? Doon sa mga nakakapanood ito. Manalig po kayo sa Panginoon. Okinawa, Japan. Ano ba? Wala ho yan depresyon. Kung anong problema ninyong mabigat, tumingin ho kayo sa mas may problema sa inyong mabigat. Tanggal ho yan. Wala kayong masasabi kundi, Lord, salamat. Hindi ako kapayag kagaya niya. Alam mo yung edad ng mga bata, 5 taon, 3 taon, saka 1 taon. Putang. Nag-aral pa yung babae, ha? Nakapag-aral pa. Pulis ang asawa niya. May kaya naman sila. Putang. Ay, naku. Ayoko itatabi ko siya pero huwag na pagkwentuhan na natin, pero paulit-ulit, ito ho ang impyerno. Kailangan matibay ang pananampalataya nyo. Siguro yung demonyo, yung gago, sunugin mo yung mga anak mo at magpakamatay ka na. Wala namang problema. Parang meron pa sila mga anniversary ng asawa niya, ganyan. Grabe. Napanood nyo ba yun? Sige na, talagang panampalataya ako ka, Panginoon, kailangan matibay. Tsaka yung mga sinasabing depression, pag mahina ang panampalataya mo sa Lord, talagang yan depression, papatayin ka niyan. Dahil yun nga, pinubulungan ka ni Satanas, natatalo. Di ba ba to? Magandang gabi po mga boss. God bless. Good night. Dasal.